Hello? Hello? Hi, magandang umaga. Hi. Good morning, Good good morning. If morning. you're in the Philippines, good morning po. Anong pangalan? Chi. How'd you spell that? Chie. Chi. Akala ko C. Ayan, Yes. Chi. Hi, Chi. Good morning po, ma'am. Welcome to Petty Night. Hello, good morning. Yan. Ikaw ba petty ka Nakabahan ba? ako. Petty ka bang tao? May petty experience ako. Ilang, Yun yung gusto kong ikwento. ilang taong ka na by the way, Chi? Magta-32 this year. 32. Yan. 31 mo pa lang muna. Huwag kang magmamadali. Ano ka ba? Huling taon mo sa kalendaryo. Kaya, bingo na bingo. Bingo card na. By the way, asan kang yan? Ano lugar? Sa Laguna, Laguna. Anong bahagi ka ng Laguna? Santa Rosa. Santa Rosa. Malapit ka ba sa SM? Opo. Nandiyan kami kailan lang sa Corinthian. Ang job familiar. Sa likod. Kakalipat, hindi naman kakalipat. Halos yung husband ko kasi dito nakatira, so lumipat na ako dito. Ikaw originally taga saan ka? Bacoor, Cavite. Taga South kayo pareha. Saan ka sa Bacoor? Yan. Sorry. Arte, sorry. Sorry, hindi sorry. Oo. Saan ka sa Bacoor ka? Saan ka sa Bacoor? Malapit lang din ako sa SM Bacoor. Sa may Yung dulo. Meadowood. If Dulong familiar Habay. ka. Ano na? Meadowood. Kakanan. From Aguinaldo. Yes. Kakanan. Bago ano yan, di ba? Ano nga yung kulay pink na nabilihan ng dyan, ng convenience store sa kanan? Ay, hindi. Parang hindi ko na alam. Basta. Anyways, Yun na yun. anong ginagawa sa buhay ni Chi? Working ako sa e-commerce company. Online yan or ano ka? On-site? On-site. On-site. Hybrid. Hybrid. Hybrid siya. Okay. Okay. So, may anak na kayo ng asawa mo? yes. Meron. Ilan na? Yung asawa ko, meron siyang panganay na girl. 10 years old. Tapos kami, meron kaming 3 years old na boy. Anak mo na rin yun, ano? Yes, of course. Yan. Mabait. Sa inyo nakatira yung panganay ng asawa mo? Kinuha talaga namin. Ang gabait mo naman. Anyways. Siyempre, char. Ay, may char, oh. Loko-loko ka, ha? Teka ka. Kinakabahan lang ko. Sige, dali. Magkwento ka na sa akin, Chi. Ano mapaglilingkod ko sa'yo? Sige. Actually, yung kwento ko rin is about sa best friend ko. Nako, gabi lang. Ako talaga yung pinag-uusapan kanina. Gabi ba ito ng ng mga friendship na naku, yes, Friendship. sabi ko sa inyo. Tapos, So, meron akong best friend since college na parang talagang kaming dalawa yung super close. And Okay. lahat ng secrets. Normal college best friend. Tapos parang, nung nagkaanak siya before, iniwan siya nung guy. Ako yung tumayong parang tatay nung anak niya. So, pag may mga craving siya, nandun ako for her, ganyan. Tapos, lagi talaga siyang binibisita. As in, super close talaga kami. Then, nung nag-work na kami, tapos, kasi meron siya parang nakuha ang mana. So, nag-work kami. Alam niyo naman yung mga pagbagong work, yung sahod, sobrang baba talaga. ano yung may nakuhang nakuhang? Mana. Mana. May nakuha siyang mana. Yan ang masarap, Yeah. no? May minaak. So, Alam mo ko, minana ko lang sa oo. nanay ko, ilong na matangos. Buti ka pa, hindi ko namana sa nanay ko. Wala akong naman ng cash sa nanay ko. Ilong na matangos lang. Pusang gala. Magkano kaya minana ng kaibigan mo, no? Malaki. Basta malaki. Naku, milyon, Kaya ganon. yun sa akin. Secret. Pero, Sarap pwede. naman nun. Ang sarap nun, di ba? Tapos, So yun, nagkaroon siya ng mana. Parang nag-change na yung
parang situation. Dahil nga yung starting pa lang kami sa work, ako na yung parang, syempre, hindi na ako umaasa sa family kasi working na eh. So, kung ano lang meron ako is yung sahod ko. So, minsan po, nagkukulang, inom sa labas, ganyan, siya na yung nagtitreat sa akin. Before kasi ako yung sa kanya. Tapos, habang tumatagal na ulit yung friendship namin, nagkaroon ako ng baby. Tapos, syempre, di ba, pag nagkakaroon ka ng family, nag-iiba naman na talaga yung priority. Which is yung sinabi niyo kanina. Nag-iiba yung priority. Yes, of course. So, hindi na ako masyado nakakalabas, ganyan. So, ang nangyayari, yung mga friends ko, and siya, yung pumupunta dito sa amin, sa bahay nga sa amin sa Laguna. Naku, hindi ba ikaw yung pinag-uusapan talaga kanina? Ha? Yan nga kaya may nakikinig ko kanina sa wala, parang ako to pero hindi. Hindi. Tapos parang, yung pumupunta sila dito, di may nachika-chika sa akin. Siyempre, pag pupunta yung mga friends mo, magkakwento-kwento. Yan naman ang gawain nyo, magchismisan eh. Yan ang bonding na magkakaibigan. Kahit lalaki pa yan, di ba? Ang pinag-usapan yung kaibigan na wala sa kitaan. Totoo naman. So, ayun na nga. Pupunta sila dito. So, may nakwento siya. Ito kasing si ate mo girl, yung best friend ko. Hindi siya tama pumili ng lalaki. So, most of the time talaga, yung mga nagiging boyfriend niya is, alam mo yun, parang walang kwenta. Parang sabihin na natin gano'n, walang kwenta. Okay. So, nag-chismis siya sa amin recently. Hindi recent, sobrang tagal na pala neto. Na meron siyang boylet. Kasi itong si ate girl, nag-resign siya sa work namin para i-pursue yung passion niya, which is pagtatato, tsaka tatarot. Okay. So, meron siya nakilalang yung mentor niya, quote-unquote mentor niya. Okay. Tapos, yun yung guy niya. And then, kwento-kwento siya na parang katuwaan lang, wala lang. And then, nalaman ko na yung guy na yun is may asawa. Okay. So, parang ako, as a friend, parang, syempre, hindi ko siya tinotolerate. Kasi ako yung ganun lalo na may pamilya ako. Na nakikita kong ganun, ayoko. So, talagang pinagbabawalan ko siya, pinagsasabihan ko siya, tigil mo na yan, you deserve So, ibig better, sabihin, ganyan. alam niya na siya ay mistress. Yes, alam niya. Okay. So, parang sinasabi niya na, hindi, katuwaan lang naman tsaka siya na may gusto. Ganyan. So, Wait lang, anong katuwaan? Pinapatulan niya pero no strings attached, ganon. Yes, correct. Nagtatalik sila? Correct. What? Okay, tapos. Diba? So, parang, tigil mo na yan kasi hindi yan maganda. May anak na rin siya. Yung karma niya, hindi niya masasabi. So, parang, hindi nga, yun nga, katuwaan, no feelings, ganyan. Hinayaan namin. Kasi ako, pagsasabihan kita, pero kung ayaw mo, wala naman akong magagawa doon So, habang tumatagal, nagkakaroon na siya ng feelings. Doon ako lalo sabi ko, tigil mo na nga kasi, ikaw lang din masasaktan sa huli, may asawa yan, ganyan. Saan niya pa rin tumigil? Tapos parang, nung one time na pumunta dito yung isa naming friend, hindi siya sumama. Kasi parang yung guy, sinisiraan na kami. Na parang sinasabi nung guy na, hindi kami totoong kaibigan, ganyan. So parang naisip ko. Tabla lang, sinisiraan niyo din naman yung guy eh. So parang ang ginagawa ng lalaki, sinisira niya yung pangalan namin sa kaibigan ko para hindi sila mahuling dalawa. Yun yung point niya. Okay. So parang, habang nung sa GC namin, tapos pumunta din yung friend ko, tapos niyaya niya yung best friend ko. Hindi siya pumunta. Kasi ang rason na, ayoko ang layo, tsaka hindi siya papayagan ng guy. So parang, sa akin, nagalit na ako. So nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, basta may mga nasabi na ako na bad words about sa guy na wala naman yung kwenta, kung mahal ka talaga niyan, hindi ka niyang gagawin kabit, ganyan. Basta may mga pangit na words na akong sinabi. Hindi ko kasi alam kung pwedeng mag-say ng bad words. Wag! Pero yun. Huwag mong gagawin yan. Mawala ko na account. Mahigpit sa TikTok. So yun, hindi sabi ko mga masasamang words. So parang, after bigla niyang sinabi sa akin na wala daw akong karapatan sabihin yun dun sa lalaki.
sumatot tayo nga daw. Mas may natulong pa daw yung guy na yun kaysa sa akin. So parang ako, na-hurt ako kasi since college, na walang-wala ka, nandyan ako para sa'yo, akong nag-provide, parang talaga nakalimutan mo na yung lahat ng tulong ko sa'yo dahil lang sa lalaki. Tapos parang nag-FO na kami after that conversation. So hinayaan ko na lang. Parang sa akin, kung ayaw mo, di wag. Parang kung mas pipili mo yung lalaki mo, di sige dun ka. Basta ako, naging mabuting kaibigan ako na hindi ko tinotolerate yung ganyan. Tapos dumating after ilang months, may wedding yung friend namin. Yung pumunta dito sa bahay namin isang friend. Close friend niya rin yun. Kasi yung Kayo lang nagkakatnakaw talaga. Tapos, ako kasi pag nagkaroon ng friends, bilang lang. 1, 2, ganun lang. Hanggang 3 max ko na yun. So silang dalawa, yung friend ko na yun, hindi kakasal ng isa. Tapos parang in-invite niya rin yung ex-best friend ko. Tsaka ako, of course. Tapos ang awkward nun, di ba? Oo, pero okay lang. Kasi para naman sa kaibigan ko. So kung di ka mag-usap, di wag. Yan. Kayo talaga ang pasimulan ng plastikan eh. O tapos... It's being professional. Hindi, plastikan. Professional. Tigilan. Okay. O tapos, plastikan naman 01. Palapit na ng palapit yung wedding ng friend ko. Hello? Lagi nang tinatanong yung ex-best friend ko, if pupunta ba? Hello? Wala ako? Okay na. O tapos? Ayan. Okay. So, lagi nang tinatanong yung ex-best friend ko, makakapunta ka pa, ganyan. Tapos yung very close to the wedding na, doon niya lang sinabi na, hindi, tiyatamad ako, ang layo eh. So, parang ako, pinagkwento sa akin yung kaibigan ko na yun, parang, kapal na mukha niya. Na parang sabihin yun na hindi pupunta kasi malayo. Yung buntis ako, syempre di ako nakakalabas, silang dalawa yung lagi magkasama. Na parang pag nalalasing siya, inaalagaan siya. Tapos ganyan yung itatrato mo. Like, ganyan ka mag-reply. Parang sa akin, parang ang kapal naman ng mukha mo. So parang nagalit ako lalo. At tagal na namin hindi nag-uusap. Pero yung galit ko nag-fire up. Ito na yung petty moment na ginawa ko. Anong ginawa mo? Sa sobrang galit ko, minessage ko yung asawa. May mga screenshots kami ng conversation. Asawa ng lalaki? Na proving. Yung asawa ng lalaki. So, minessage ko yung girl. Sabi ko, alam mo ba, dun sa kung saan nagtatattoo yung husband mo, isang dun din yung mistress niya, which is my friend. Sabi ko gano'n, ayoko na i-tolerate yung ginagawa niya. So, as a babae, gusto ko siyang sabihin sa'yo kasi nga, hindi mo deserve na niloloko. So parang ang haba na ng conversation namin nung asawa. Tapos nag-send rin ako ng proof kasi ayaw niya maniwala eh. So nag-send ako ng proof na eto, yung magkasama sila, nag-usap sila, ganyan. Tapos, ang petty pa doon is, ginawa ko siya close to my ex-best friend's birthday. So parang, nagkaroon ng away na malala. So nag-away, pumunta si Y dun sa studio, tapos nag-away sila, tapos nagkausap. Tapos minessage ako ng ex-best friend ko na parang, grabe, doon na pero hindi ako umami na ako. Kasi sinabi nung Y, may nag-message lang sa kanya anonymously. So ako, syempre, todo tangge. Ang medyo kinainis ko lang, yung isang ako nagsabi, parang sorry, napuputol. Sorry, napuputol ka. Ano yan? Yung isa kong friend, di ba tatlo kami? Yung isa kong friend, kasi may message din siya ng ex-best friend ko na tinatanong if siya yung nagsabi. Nilaglag niya ako. Nilaglag ka. Oo. Sinabi na ako. Pero nung nag-message siya yung ex-best friend ko, hindi pa rin ako umaamin. Like, bahala ka mag-isip. Hindi ako nagsisay no, hindi ako nagsisay yes. Like, hinayaan ko lang siya mag-message. To the point na pati yung mom ko, minamessage na niya na parang gusto daw ako ipapatay nung lalaki kasi nga daw nag-spill ako, ganyan. So, nagalit yung mom ko lalo.
kasi nga, may death threat na. So parang, marami kami kakilala sa Pasay that time. So, wala, natalo din sila. And then ayun, so ayun, yun yung kwento ko, yun yung petty me. Siguro the only question here is it correct na nang himasok ako sa relationship ng ex-best friend ko? Kasi may mga moments, ang tagal na siguro 2 years, 3 years na kami nagkakausap. Parang, syempre, minsan nami-miss ko yung kung paano kami noon. Kasi kaming dalawa lang talaga nung una before dumating yung isa. Kaming dalawa lang talaga. Minsan nga, nagjo-joke pa kami na kami na lang, magpapakasal, ganyan. Babae yun by the way. Kami na lang magpapakasal, ganyan. So, parang, ewan ko, minsan papaisip lang ako na mali ba yung ginawa ko. Pero alam ko naman in my heart, I mean well. Na, No. syempre, You did not mean well. Bakit? Hindi mali yung ginawa mo, but you cannot claim that you meant well. Bakit po? Ha? Bakit po? Unang-una sa lahat, kung hindi kayo nagkatampuhan, hindi mo naman i-message yung asawa eh. Actually. So it was beneficial to you to do that because there was some kind of vengeance sa part mo. So you did not mean well. So, hindi tama na minessage ko yung Well, wife? that's another thing, ano. Subjective kasi yan kung tama ba o mali. Well, pakikialam yon, to be honest. Kasi alam mo, not because you can, you will. Not because you know the story does not make you a part of it. Diba? Ganito yan, ano. Your concern is diba, was your then best friend, tama? Hindi mo concern yung lalaki at yung asawa ng lalaki. That's not your concern. That's a little bit of an overreach sa part mo. Your friend, diba, she knew what she was getting into. You told her your concern, you told her your dissatisfaction, you told her your disapproval sa ginagawa niya. That's it. Sa part na yun, okay pa yun eh. But what did you do? Na nagkatampuhan kayo. Kasi ganito yan, ano. Okay, I wanna be honest with, kasi, medyo tricky itong part na to. Ano. Kung tatanungin natin, Papa Jason, tama ba na meron akong pamilyang possibly na save kasi yung lalaki na pigilang magtuloy-tuloy sa pangangabit? Of course, stupid lang magsasabi na mali yun. Tama yun, kung yun ang premise natin. Tama? Pero hindi naman yun ang premise natin eh. Number one, you did that out of rage kaya mo piniem yung asawa. Nakialam ka sa part ng yon. That wasn't your business. That's not, di ba? Oo. That's number one. Number two, that kayong dalawang magkaibigan, you have different sets of morality. Di ba? Actually, What may be right and acceptable to you may be acceptable to her. You told her your dissatisfaction and disapproval. Dapat tumigil ka doon sa part na yon. Ang ano dito, this gains you nothing. You have put yourself in a position where you claimed and you embodied that this is your obligation to correct. No, this is not your obligation to correct. Maybe na-feel ko lang din kasi that time na once I told the wife, baka tumigil na talaga siya. That's not you. That is not for you to solve. It's not even your problem. It's not even your problem. Pero sobrahan lang talaga. Kasi parang for me, it feels like hindi na lang kami mag-best friend eh. Parang I picture na rin before na parang
kapatid ko na. Okay, ganito So ano. parang feeling ko, Go ahead, go ahead. every time na may ginagawa siyang mali, it feels like somewhat my responsibility to put her on the right It's track. not your responsibility. It's okay to be concerned. Hindi mo obligasyon. Hindi mo siya responsibility. Kasi kaibigan ka eh. Hindi naman ba pwedeng you just allow your, 'di ba? You just allow yourself to witness your best friend, 'di ba? Self-destruct in front of you nang wala kang gagawin. Of course. 'Di ba? May gagawin ka. But 'di ba? Pero nag-overreach ka kasi. Now, kung hindi kayo nag-away, hindi mo naman ipipm yung asawa eh. So don't take credit for that part. Mm-mm. So is there anything na dapat kong gawin? Well, It's been too long. at this point, hindi naman kayo magkaibigan. Okay, Yeah. meron lang ako sa papansinin sa kwento mo sa akin. Kanina, I don't know how you said it, but you said it somewhere along the lines of, samantalang nung college, ako yung parang nagsusupport sa kanya. Tama, mali? Yeah, tama. Okay, now. Yung part na yan, medyo coops ka sa part na yan eh. Kasi, hindi naman dahil may tinulong ka sa kanya nung college kayo because ikaw yung meron nung college kayo. Hindi ibig sabihin it makes you a part of who can decide on her, di ba? On her behalf. Ay, hindi naman. Ay, sorry, go. Well, that's what you said kanina. But, I mean, kaya ko siya nasabi kasi she told me na mas may natulong pa yung guy na kakakilala niya lang for how many months kaysa sa akin. So, parang sa akin, it's not, hindi, yung the way I said it for me, hindi para sumbatan siya. It's for me na parang, sana maalala mo na ito yung mga tinulong. You don't have to remind that kung tumulong ka. And number two, I'm sure what she said was a response to something. That statement, kasi nga ako ng bad words dun. that statement was a response to something you told her. So huwag mo sabihin sa akin na sinabi niya out of the blue. Sabihin na natin mali o tama yung sinabi niya. Probably mali yun. Kasi magkaibigan talaga kayo. But it was a response to what you said. It was a different, ano ba? Kailangan ba niya lunukin lang kung ano sinabi mo? Siyempre, hindi. But not to the point na sasabihin niya sa akin na parang wala akong natulong sa kanya. Siguro doon lang din ako na-hurt. Well, I cannot stop you from feeling that way. Nagigets ko naman. Ganito, okay. Your best friend fell in love. Your then best friend fell in love. Kung mali yung pagmamahal niya, that's for her to find out. Ano man ang repercussion nun, ano man ang consequences nun, that's for her to suffer from. Ano ba ang role natin bilang kaibigan? Our role is to tell our best friend that to us, mali yung ginagawa niya. And cross our fingers and bite our tongue that somehow itong mga kaibigan natin ay makinig sa atin. Exactly the way I feel pag pinapayuhan ko kayo. Feeling ko sana makinig kayo sa akin. Hanggang dun lang ako. Hindi ko para tawagan yung mga taong kinikwento nyo sa akin. Because if I do that, that's overreaching. Now, what's our role? Halimbawa, may kaibigan tayong pinayuhan, di nakinig. Sumabit sa buhay. Ano role natin? Bilang kaibigan, we comfort them. Yeah. Pero ikaw hindi. You took it a little bit further na nakialam ka talaga. You cannot be there just for the, alam mo, you cannot be a friend to someone only during the good only the good times. You cannot you cannot call yourself a friend when you can only be there kapag yung taong kaibigan mo ay ideal yung kanyang pag-iisip. Pag kaibigan ka, even in the worst version of herself, you're supposed to be there. Yeah. Well, be that Ano naman. pero nandiyan na tayo. Hindi na kayo magkaibigan ngayon. Siguro ano lang din, kasi of course, kasi parang I don't want people also to think na
I'm only there for my friend, only the good times. So parang sa tagal namin magkaibigan, almost a decade, dun lang talaga ako pumitik. Kasi every time he chooses a guy, lagi talaga siya yung Hindi mo pwedeng sabihin sa Dehado. kanya yun. You cannot dictate to her what makes her happy. Hindi ko sinasabing mali yung, hindi ko sinasabing tama yung naging kabit siya. Hindi ko sinasabi yun. My point is, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya what's going to make her happy. Even your favorite food, hindi naman kayo parehas, magkaiba kayo eh. Because you're two different people. Yes, tama naman. Hindi mo, you don't own your friends. I get your intention. Good naman yung intention mo. Di ba? Na tumigil siya maging kabit. Tama? Yes. Pero yung intention mo nung pini-PM mo yung wife, iba yon, di good yon. Kasi kung hindi naman kayo nag-away, hindi mo naman pi-PM yung wife eh. Yeah. Kung hindi siya naging petty, hindi ko... No. hindi ako magiging petty. Don't justify that. Excuse me. Joke. Pag mong kalilimutan, sinabi mo sa akin, ginawa mo ito before mag-birthday siya. Yeah. So, you are cunning sa part na yun. Pinagplanuhan mo yung sirain yung araw Ay, niya. hindi. Hindi ko alam. Like, kasi yung wedding ng friend ko is around June also. Best malapit friend mo, na sa hindi mo alam na birthday. malapit na yung birthday? I mean, parang the moment kasi na nagkwento sa akin yung friend ko na yun yung response sa kanya ng ex-best friend ko. Parang everything blurred out na I don't know what date it is. Tsaka ba't ka galit? Eh, di ba nung time na yun, you were lying? Di ba? Saan? Di ba? No, wala pa. Nasabi ko na yun sa wife before ako nag-lie. Na hindi ako yun. After, hindi before. After, yeah. Ay, sorry, after. I'm so Alam mo, hindi mo sorry. alam kwento mo. Ako pa yung makakaalam ng kwento mo. After, I'm so sorry. After. Doon ako nag-lie. Okay, what After are you I trying told to the wife. accomplish tonight? Maybe, kasi tinatanong ako ng mga friends ko sa office. Na kasi kilala din nila eh. So parang sabi na, what if makipag-usap siya ulit sa'yo? Parang tatanggapin ko pa rin daw ba as friends? Before kasi may answer was, no. Kasi after everything, parang ganun-ganun na lang niya in-end yung friendship namin. Kasi parang siniraan niya rin niya ako sa office eh. So parang, even sa husband ko though, siniraan din niya ako. After ko sabihin yun sa wife, kung ano-ano na pinagsasabi niya sa husband ko. So parang sa akin, sa lahat ng ginawa niya, nagsabi ako sa wife, pero totoo yung sinabi ko. Yung sinabi niya sa husband ko, hindi totoo. Like, nag-twist siya ng stories para mag-away kami ng husband ko noon, time na yun. So parang after everything, parang hindi. May mga moments na minsan nami-miss ko siya. So parang feeling ko, Ang plastic. pag nakita nga ba kami. Ang plastic. Seryoso yun. Okay, Minsan, kasi malalim naman talaga kasi yung friendship namin. All tears and heartbreak. Ewan ko lang, talagang parehas ka kami nagka-plastikan. Parehas kayo plastikan. Ikaw plastic ka sa kanya, plastic rin siya sa'yo. Pareha kayo. Kaya siguro kayo naging magkaibigan na mabang panahon kasi parehas kayong plastic talaga. Uy, 10 years is long, ha? Diba? 10 years is long. Come on. Hindi mo pa pwedeng sabihin sa akin na you don't have a dirty hand sa away na to. Ay, wala talaga. Ako, I can say wala. Talagang, ako at feeling ko siya rin wala sa akin. I don't know sa side niya, pero alam ko sobrang okay yung friendship namin. No, hindi yon. Hindi yung part na yon. Diba? Hindi yung part na yon. Because, ganito there was a motive kung bakit mo piniem yung asawa. To ruin her day. Alam mo na it will ruin her day eh. Pinakialaman mo yun eh. Not to ruin. Hindi talaga yung plan ko at first, promise. Hindi talaga. As in, my only intention that time is dahil nga bastos ka sumagot dun sa friend nating isa na inalagaan ka. Tas feeling ko na mamanipulate na siya nung guy na naiikot na yung utak niya para matigil na yun, i-message ko na yung wife. Yun talaga yung intention ko. Exactly, to ruin her day. Because
to But I be, didn't know. wala kang kinalaman sa away nilang dalawa. You are trying to make yourself a part of it. Away nila yun. Ba't ka kasali doon? Ikaw pakilamera ka talaga kahit kailan ka. Asan ba yung tubo ko dito? Wala, di ba? Sa kwentong ito, consistent ka sa pakikialam. Nag-away sila. Di ba? Hayaan mo Sapat sila. ko nga yun. Di ba? Hayaan mo sila. Let them figure things out di ba? On their own. I don't know what, pero I always feel like parang I have a job to do. Di ba? Ang galing, no? Yung mga bagay ba? I'm sorry. Did you just dignify your own, no? Parang pinuri mo sarili mo doon. Hindi. You just did. As in, Tingnan mo? parang sakit ko siya na hindi ko talaga mapigilan minsan sa sarili ko. Na Parang makialam. feeling ko, Iba yung obligasyon sa feeling ko, if may pakikialam. problema, if feeling ko pag may binigay na problema sa akin, parang hindi siya kwento lang like, oh sige, ayusin mo to. Hindi, pakialamera ka lang talaga. Iba yun, magkaiba yun. Kasi kung ugali mo yan, bukas nga kumuha ka ng pala, buksan mo lahat ng kanal sa lugar nyo, linisin mo nga. Kasi di ba obligasyon mo yan, dali, taga dyan ka. Grabe yung Popo joke. Oh, di ba mga baradong kanal, mas may pakialam ka doon kasi pwede ka mabaha. Hindi bumabaha dito sa amin. Nangingialam ka lang talaga. Well, siguro nga dahil sobrang lalim ng friendship ninyo kaya nararamdaman mo yan. Baka yan Yeah, talaga. I feel like yun nga yun. Pero minsan syempre yung guilt feeling na minsan pumapasok sa isip ko na mali nga, ganyan. Kaso wala na, nagawa ko na eh. Wala na. Maybe ano yan. You know, naniniwala ko, China, time heals all wounds. Yan. One day, nakalimutan na niya ako eh. one day you're gonna get the chance, your chance under the sun. Sana, no, hopefully, where you can say your piece, by your version of a genuine apology to her. Maybe it's not yet the time. Maybe it's, di ba? That maybe ang dapat pagtuunan mo ng pansin ngayon, family muna. Yeah. Oo naman. Doon muna tayo. Wala na ako masyadong friends eh. I mean, kasi hindi na ako lumalabas. If you have a family to Yung mga friends take ko care. ngayon, yeah. Actually nga minsan, pag bigla siyang pumapasok sa isip ko, tapos nasa mall ako, minsan pasok sa isip ko, paano kaya kung kita kami dito? Ano kaya mangyayari? Like, scenarios lang. Pero feeling ko di naman niya ako papansinin. At the same time, baka ako din. Hindi ko rin siya pansinin. Hindi ko rin ako ba't huwag mo nang isipin yan? Hindi ka pala ready. Diba? Alam mo, maldita kang kaibigan. Uy, hindi ah. Ang bait-bait ko kayo. Okay. Ikaw lang naniniwala sa sarili mo. Medyo may pagka-temal nga. Ewan ko. Siguro I just take friendship really na parang sobrang close na minsan OA na ako. Well, that na I agree mali na with rin you. yung ginagawa ko. That I agree with you. So, next time, sa mga new friends ko ngayon sa office, I should stop myself na parang, okay, pag may sabi silang problema. Kasi minsan, Hindi mo kaya planuhin niya, huwag ka mag-alala. You cannot plan for that. so any payo na lang sa akin, Papa Jack. Well, she doesn't want to be friends with you anymore. I think so, yes. Yes. Naka-block ako sa kanya. Yes. Ayaw ka na niyang kaibigan. So, wala ka na ibang gagawin. Di, tatanggapin mo na lang. I mean, I know that you treasure all the years of your friendship. Maybe yun na yung culmination ng pagiging magkakilala ninyo. That's it. Yeah. Just promise to yourself that wag naman sana, maybe if there are difficult times ahead of her, you can be of help. Kung talagang kaibigan trato mo sa kanya, offer your help. Pero feeling ko naman din, pag nag-message siya for help, hindi ko rin naman siya matatanggihan. Ilang beses na nangyari yan sa amin. Hindi ko naman siya natatanggihan dati. Nami-miss ko lang yung inaanak ko. Din. Dahil mong issue. Oo. Marami talagang...
Alam mo, hindi ka lang makatulog talaga ngayon. Totoo. Mag-jogging ka nga doon, hindi ka lang makatulog talaga eh. Hindi kasi pangarap ko to since elementary ako. Nak ng puso Na talaga, makausap nagdagdag kita. pa ng elementary. O, pwede namang wala yun eh. I mean, kanina sabi ko sa asawa ko, hala, tatawagan ako ni Papa Jack. Asan yung mister mo ngayon? Nandito, narinig sa tabi ko. Pero naka-headphones ako so hindi niya naririnig yung usapan natin. Tama na, mamaya pagkatapos ng usapan natin, punta mo yung mister mo, i-soft bite mo yung tenga, kaliwa. Ha? Opo. I-soft bite mo yung tenga, ha? Kaliwa. Hala, Hindi pwede. It's time of the month. Ano ba sinasabi? Isa-soft bite? Iba kasi iniisip mo eh. Soft bite lang sinasabi ko. Ikaw, naku, talaga advance ka talaga kahit kailan. Anyways, good luck. Good luck po, mama. Regards po sa mister mo. Thank you. Yes po, makakarating. Bye-bye po. Thanks, Papa Jack. Thank you for the dream come true. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.